update na balita ngayong tanghali. Utos ng China na idetine ang mga trespassers sa South China Sea. Hindi katanggap-tanggap ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umano'y wiretapping ng Chinese diplomat, pinaiimbestigahan. Investigasyon ng Kamara sa umano'y gentleman's agreement sa China ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sinimulan na ng Kamara. Pagdinig ng Senado sa tinaguriang PIDEA leaks, muling ipinagpatuloy ngayong araw. Dating Executive Secretary Paquito Ochoa dumalo sa investigasyon. Higit 100 personnel ng Philippine Coast Guard idineploy sa ilang critical area sa bansa. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa Visayas Region para maghatid ng tulong at maggawad ng titulo ng lupa sa mga magsasaka. At dagdag bawas sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 20, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Unacceptable o hindi katanggap-tanggap para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aksyon ng China na pag-uutos na pagdetine sa mga dayuhang papasok sa South China Sea. Samantala, iniimbestigahan na ng pamahalaang Pilipinas ang umano'y wiretapping ng China. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Hindi katanggap-tanggap kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utos ng Beijing na hulihin ang mga trespassers sa South China Sea kung saan makakasama dito ang exclusive economic zone ng Pilipinas. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Of course, once again, I do not talk about operational details, so you will leave it to us. But the position that we take is that is unacceptable. Batay sa mga lumabas na ulat, ang regulasyon na ito ng China ay magiging epektibo sa Hunyo kung saan maaaring idetine ng Chinese Coast Guard ang sinuman trespassers. Sa kabila nito, tiniyak ni PBBM na gagawin ng pamahalaan ng lahat upang protektahan ang mga Pilipino. We will take whatever measures to always protect our citizens. Samantala, ayon kay Pangulong Marcos, iniimbestigahan na ng pamahalaan ang umano'y wiretapping ng Chinese Embassy sa Pilipinas laban sa mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines. We are looking into it because really the fact of the matter is there have been mentions of a tape that confirms that there was this agreement. Ayon kay PBBM, masyado pang maaga upang magbigay ng konklusyon hanggat hindi niya naririnig ang nilalaman ng umano'y wiretapping. If it does exist, it's in the possession of the Chinese embassy and the Chinese government. So until they release it, becomes harder and harder to believe and to accept that there was an agreement. Wala namang bagong direktiba ang Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan na mag-ingat kasunod ng umano'y wiretapping ng Chinese Embassy. There have been already so many departments and agencies that have been victimized. And I think we're all very aware of the risk of cybersecurity. Not for all kinds of reasons. So yes, we are very conscious of that. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Iniimbestigahan ngayon sa Kamara ang umano'y gentleman's agreement ng nakalipas na administrasyon sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Ilang mga dating miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dumalo sa pagdinig. Mula sa House of Representatives, kumuha tayo ng update kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano yung mga isyung natalakay na kaugnay nitong umano'y gentleman's agreement sa West Philippine Sea?
Agad sinimulan dinggin ng House Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea ang umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping kaugnay ng West Philippine Sea. Inumpisahan ito pasado 9:00 ng umaga bilang tugon sa House Resolution No. 1684. Isang kinatawan ng dating miyembro ng gabinete ni former President Rodrigo Duterte ang dumalo sa hearing tulad ni former Executive Secretary Salvador Medialdea. Gayunman, panestyon naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang hindi pagdalo sa pagdinig ng high-ranking officials sa ilalim ng Duterte administration na sangkot sa umano'y gentleman's agreement, kabilang na si dating Pangulong Duterte. Gayon din ang kinatawan ng Chinese Embassy. Para naman kay House Assistant Majority Leader Zambales First District Representative Jefferson Cocun, tila umiiwas sa mga ito dahil lahat may excuses sa hindi nila pagsipot sa pagdinig. Nangako naman sa Iloilo First District Representative Raul Tupas, Vice Chairperson ng House Committee on National Defense and Security, na muling iimbitahan ng concerned na dating national official. Samantala, itinanggi naman ng Department of Foreign Affairs sa Department of National Defense ang pagkakaroon ng gentleman's agreement. Maging dating Admiral ng Philippine Coast Guard na si Joel Garcia, iginiit na wala itong narinig o nalalaman kaugnay ng naturang kasunduan. Sa lukuyan ay nagpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea kaugnay ng umano'y gentleman's agreement. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Itinalaga na si Rear Admiral Alfonso Torres Jr. bilang bagong commander ng Western Command o WESCOM ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Pinalitan ni Torres si Vice Admiral Alberto Carlos na nag-leave of absence dahil sa personal na kadahilanan. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Cerces Trinidad, ang pagkakatalaga kay Torres ay isang administratibong desisyon ng institusyon na bahagi ng patuloy na mga pagbabago sa pamunuan at mga pangunahing posisyon sa loob ng militar. Dagdag ng opisyal, kinakailangan anya ang nasabing hakbang para makasabay ang WESCOM sa nagbabagong kalagayan ng seguridad at epektibong matugunan ang mga umuusbong na hamon ng seguridad sa bansa. Nauna rito, hinarap ni Vice Admiral Alberto Carlos ang issue sa umano'y pagre-record ng isang new model deal sa China para sa pag-aasikaso ng sitwasyon sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Gayunpaman, itinanggi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Francel Margaret Padilla na ang leave ni Carlos ay may kinalaman sa pahayag ng Embahada ng China na ang AFP WESCOM ay pumasok sa nasabing kasunduan. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala namang kahulugan o pinapatunayan ang lumutang na litrato nila Bamban Mayor Alice Guo. Ito ang sagot ng Pangulo sa paglutang ng litrato matapos ang kanyang pahayag na wala sino mga nakakakilala ng politiko ng Tarlac sa alkalde. That proves nothing. You know how many pictures I take during a campaign? Siguro 1,000 sa isang araw. Lahat naman humingi ng selfie, hindi mo namang hinihindi yan. So, doesn't really mean anything. Ayon kay Pangulong Marcos, nagsimula na ang mga investigasyon kay Mayor Guo at ang posibilidad na sangkot ito sa operasyon ng Pogo. Pinayuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong batch ng mga nagsipagtapos sa graduates sa Philippine Military Academy o PMA, bagong SINAG Class of 2024 na maghanda sa mga umuusbong na mga bagong banta. Samantala, pinarerepaso ni PBBM ang curriculum ng PMA. Darito ang report ni Nel Maribuhok. Nanawagan si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong graduates ng Philippine Military Academy na magsakripisyo para sa bayan sa gitna ng pagharap sa mga hamon sa pagtatanggol sa teritoryo. And that is to keep our people safe in their homes, our territory secure, our defenses against threats strong, and our democracy stable.
Ito ang naging panawagan ng Pangulo sa naganap na graduation ceremony ng PMA Bagong Sinag Class of 2024 sa Fort General Gregorio del Pilar sa Baguio City. Ayon pa sa Pangulo, dapat manatiling nakatutok sa kanilang tungkulin ng mga PMA grads sa kabila ng pagtatangka ng destabilisasyon. This is a time of birth pains, sadly of opportunism, blatant attempts of destabilization, and last-ditch to cling to the rapidly disappearing past. Kaugnay ng mga bagong hamon sa seguridad, inatasan ng Commander-in-Chief ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na repasuhin ang kurikulum ng PMA. So I direct the DND and the AFP leadership to review the PMA curriculum to ensure that our cadets will be equipped with the 21st century skills necessary to counter conventional and asymmetric threats. In the digital battlefield, a clear vision for truth, integrity, and patriotism are necessary tools to combat attempts at disinformation and infiltration. Mula nang maitatag ang PMA noong 1935, sumailalim na sa 10 beses na review ang kurikulum nito upang makaresponde sa mga umuusbong na hamon sa seguridad. Kasama ni Pangulong Marcos sa PMA graduation, si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasa Visayas Region naman ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mamahagi pa rin ng tulong. Gayon din ang distribusyon ng titulo ng lupa para sa mga magsasaka doon. Ang detalye alamin natin kay Nel Maribuhok live. Nel, ano-anong mga lugar sa Visayas ang pupuntahan ngayon ng Pangulo? Yes, unang pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Dumaguete City sa probinsya ng Negros Oriental. Dito na mahagi ang Pangulo ng mga makinarya sa mga magsasaka. Pinangunahan rin ni PBBM ang pamamahagi ng titulo ng lupa sa Agrarian Reform Beneficiaries. Aabot sa mahigit 3,800 ang ipinamahaging Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa Region 7. Muling tiniyak ni PBBM na kukumpletuhin ang implementasyon ng programang agraryo sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, nais niya makita na personal ang kalagayan ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong lalo na ang mga magsasaka at mangingisda. Pagkatapos ito ay pupunta ang Pangulo sa Tacloban City sa probinsya ng Leyte kung saan mahigit 5,000 titulo naman ng lupa ang kanyang ipamamahagi. Bukod pa dun sa 509 million pesos na halaga ng support services projects sa mga magsasaka. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Lumagda sa alliance agreement ang partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Partido Federal ng Pilipinas sa Nationalist People's Coalition na pinangungunahan ni dating Senate President Vicente Sotto III. Mismong si Pangulong Marcos Jr. ang sumaksi sa paglagda sa kasunduan noong Sabado ng gabi sa Makati City. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagsasanib ng PFP at NPC ay hindi na maikokonsidera na magkaibang partido kundi isang puwersa na handang manalo at lagpasan ang inaasahan. Nasa 250 na miyembro ng House of Representatives, national at local government officials ng PFP at NPC ang dumalo sa signing ng alliance deal. With the joining of forces, we are no longer individual players in the field of politics, but a strong united front that is determined to actively shape the future of our people. Muling ipinagpapatuloy ngayon ng komite sa Senado ang investigasyon sa binansagang PIDEA leaks. Matapos ang ilang pagliban, dumalo na ngayon si dating Executive Secretary Paquito Ochoa na idinadawit sa issue. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano yung naging pahayag ng dating opisyal at ano pa yung mga napag-usapan sa pagdinig? Aga itinanggi ni dating Executive Secretary Paquito Ochoa ang mga paratang sa kanya kaugnay ng umano'y nag-leak na PIDEA documents na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang personalidad sa iligal na droga. Si Ochoa ang itinuturo ni dating PIDEA agent Jonathan Morales
na umunoy nag-utos kay dating PIDEA Deputy Director General Carlos Gadapan na huwag ituloy ang operasyon na nakasaad sa umunoy authority to operate at pre-operation reports noong 2012. Ayon kay Ochoa, hindi niya kilala ng personal si Gadapan, maging si Morales, at motibo nito. Hindi rin umano niya kailanman nakita ang umunoy nag-leak na PIDEA reports. Mr. Morales claimed that you commanded ASIC Gadapan and the PIDEA to stop the operation against Ms. Maricel Soriano and Bongbong Marcos and other high-profile cohorts and disregard the request for pre-operation authority. Anong masasabi mo dito, sir? As I earlier mentioned, I don't even know him and I don't recall of any occasion that we have met or even talked. So I completely deny that I have made those instructions as alleged. Hindi rin umano matandaan ni Ochoa na ipinatawag noon si Morales sa Malacanang. Hindi umano kasi siya na-inform kaugnay nito at wala rin umanong isinumiting report sa kanya kaugnay ng napag-usapan sa pulong. Kinumpirma naman ni Ochoa na dati niyang partner si First Lady Liza Araneta Marcos sa isang law firm na kanilang itinatag noong 2006. Pero umalis din umano siya rito nang ma-appoint bilang Executive Secretary ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III noong 2010. Ito naman ay insinuations lang na kaya daw nagkaroon ka ng interest na ipahinto yung operations because you were influenced by your partner in the law firm. Oh, that is not true, Your Honor. Samantala aga, Senate naman in contempt si Eric Picoy Santiago na dating taga-National Police Commission na kasama sa CCTV video na ipinakita noon ni Morales sa komite kaugnay ng umano'y banta sa kanyang buhay. Sinabi noong nakaraang pagdinig ni Santiago na gawa-gawa lamang niya ang mga sinabi sa video para maimbitahan sa Senado at magpakita ng umano'y ebidensya. Kumbinsido si Senator De La Rosa na nagsisinungaling si Santiago dahilan para magmosyon ito na ipakulong ang resource person sa Senado. Aga sa ngayon, nagpapatuloy pa yung pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng tinaguriang PIDEA leak. At yun muna ang update. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Harleen Delgado. Naaresto ng mga otoridad ang isang Australian national na pinaniniwalaang kasapi ng isang kilalang drug cartel sa Mexico. Narito ang report ni Dante Amento. Hawak ngayon ng Bureau of Immigration at kasalukuyang nakadetine sa kanilang Warden Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City ang isang Australian drug trafficker. Kinilala itong si Gregor Johan Haas na mayroon ding red notice ng Interpol kasunod ng kaso at warrant of arrest na inisyu ng Indonesia dahil sa pagpupuslit ng illegal na droga. Naaresto ang dayuhan sa Bugos, Cebu. Ayon sa immigration, inaakusahan ng mga otoridad sa Indonesia si Haas na konektado sa Sinaloa Drug Cartel sa Mexico na notorious o kilala sa buong mundo. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko, ang pagkaaresto sa dayuhan ay isang major accomplishment ng kawanihan. Dagdag pa ng kawanihan, ang Australian national ay isang high-profile fugitive o nagtatago sa batas dahil sa pagiging miyembro nito sa isang international crime syndicate na nakabase sa Sinaloa, Mexico. Ang grupong ito ay pinangungunahan ni Joaquin El Chapo Guzman sa Mexico. Inaasahang ipapadeport ng pamahalaan ng suspect at magiging blacklisted o hindi papayagang muling makapapasok sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon pang mga suspect na hinahanap ang mga otoridad kaugnay sa nakumpiskang iligal na droga sa Batangas. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary Benher Abalos, bukod kay alias James Martin, inahabol pa nila ang ibang mga kasabwat nito. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, sino-sino ba itong mga hinahanap pa ng mga otoridad kaugnay diyan sa nakumpiskang droga sa Batangas? Sila ba ay mga Pilipino o mga foreigner? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ayon nga kay DILG Secretary Benhar Abalos, mayroon pang mga dayuhan o foreigners na hinahanap ang pambansang pulisya
kaugnay sa nakumpiskang 1.4 tons ng shabu sa Alitagtag, Batangas noong April 15. Gayunman aga sinabi din ni Secretary Abalos na hindi pa naman daw nakakaalarma na nakapasok na sa bansa ang mga dayuhan na sangkot sa kalakalan ng illegal na droga. Hindi rin daw tumitigil ang pulisya sa paghahanap sa iba pang mga sangkot dahil nakuha na nila ang pangalan ng mga ito. Si Tomas Gordon O. Quinn alias James Toby Martin ay naaresto ng pulisya sa isang spa sa Tagaytay noong Huwebes. Dagdag ni Secretary Abalos, malaki ang naging papel ni Martin sa Alitagtag drug hole, subalit tumanggi silang magbigay ng dagdag na detalye ukol dito. Si Martin na aga ay sinampahan na reklamo sa paglabag sa Section 11 o possession ng Republic Act 9165 sa DOJ noong Biyernes. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nag-deploy ngayon ang Philippine Coast Guard ng mahigit sa 100 nilang mga tauhan na ipoposisyon sa iba't ibang kritikal na lugar sa bansa tulad ng Mindanao. Gayunman, wala sa mga ito ang idineploy sa bahagi ng West Philippine Sea. Mula sa Maynila, ang detalye alamin natin kay Dante Amento live. Dante, ano ang pinakalayo nitong ginawang deployment sa mahigit 100 tauhan ng PCG? Magandang tanghali, Ella. Ipinadala na nga ng Philippine Coast Guard o PCG sakay ng BRP Bagakay ang 100 at 10 nilang tauhan sa 6 na mga lugar sa bansa kaninang umaga. Partikular na sa Coast Guard District sa Central Luzon, Southern Luzon, Central Visayas, Western Mindanao, Northern Mindanao o Western Visayas, Northern Mindanao at Southwestern Mindanao o Zamboanga Peninsula Region. Ayon kay Marsleg Commander, Coast Guard Vice Admiral Robert Patrimonio, ito ay mga kritikal na lugar, Ella, dahil sa mataas na kaso o krimen tulad na lamang ng human trafficking. Wala namang ipinadala sa bahagi ng West Philippine Sea. Paliwanag ng opisyal, ang focus naman kasi dito sa kanilang ginawa ay domestic o lokal na mga issue, kasama na rito ang illegal fishing. We have identified these 6 critical districts first so that we could augment and intensify our fight against human trafficking, drug smuggling, arms smuggling. Ang mga PCG personnel na ito, Ella, ay bahagi ng Maritime Security Law Enforcement Group o MARSLEG na naatasang magbantay, magpatupad ng mga batas, palatuntunan para palakasin ang security law enforcement sa sea transport at maritime infrastructure sa bansa. Kasama sa send-off kanina ang mga bagong kagamitan tulad ng drones, handheld radios, K9 at iba pang floating assets ng PCG na magagamit sa kanilang trabaho. Sa mga susunod na araw, ayon pa sa PCG, ay naasahang madadagdagan po yung bilang ng mga tauhan nilang i-deploy sa mga nabanggit na lugar. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Isa sa ilalim uli sa yellow alert ang Luzon at Visayas Grid ngayong hapon. Sa advisory ng National Grid Corporation of the Philippines, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon ilalagay sa yellow alert ang Luzon Grid. 13,867 megawatts ang available capacity nito ngayong May 20, ngunit nasa 13,125 megawatts ang inaasahang peak demand. Samantala, 2,675 megawatts naman ang capacity ng Visayas Grid habang nasa 1,575 megawatts ang peak demand. Bunsod nito, ilalagay rin sa yellow alert ang naturang grid mula 1:00 ng hapon hanggang 9:00 ng gabi. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, May 21. Sa abiso ng mga oil company, tataas ng 25 centavos per liter ang presyo ng diesel, habang 10 sentimos na rollback naman ang inaasahan sa presyo ng gasolina at dagdag na 30 sentimos sa kada litro ng kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ang pabago-bagong presyo ng langis sa international market.
Mayroong inaalok na livelihood program ang Department of Transportation o DOTR sa mga tsuper at operator na hindi na makakapamasada dahil inabutan ng deadline sa franchise consolidation. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Inaanyayahan ng Department of Transportation o DOTR ang mga tsuper ng mga pampublikong transportasyon na mag-avail ng ibang livelihood program na ibinibigay ng pamahalaan. Kasunod dito ng pagsisimula ng panguhuli sa mga unconsolidated jeepney. Sa pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista, sinabi nito na ang mga tsuper na hindi na makakapag-operate ay maaaring bigyan ng gobyerno ng training para sa ibang hanap buhay. Mayroong dalawang programa na inaalok ang DOTR sa mga tsuper, katuwang ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Una dito ang Tsuper Scholar kung saan pwedeng mag-aral ng vocational course ang mga driver para sa ibang hanap buhay. At meron ding Entrepreneur Program kung saan tuturuan sila ng mga skills tungkol sa pagninegosyo. Ayon sa DOTR, pwede pa rin namang sumali sa mga nabuong kooperatiba ang mga tsuper at operator na nawalan ng hanap buhay dahil hindi nag-consolidate pero hindi sila pwedeng mag-operate ng bagong kooperatiba. Noong May 16, sinabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nagsimula na sila sa panguhuli ng mga unconsolidated jeepney na itinuturing ng kolorum. Samantala, patuloy naman ang pagtutol ng transport group na Manibela sa Public Transport Modernization Program. Ngayong Lunes, May 20 at hanggang Martes, muli silang magsasagawa ng protesta sa ilang mga lugar sa Metro Manila. Kasama dito ang ilang lugar sa Maynila, Pasig, Parañaque, Alabang, Baclaran at Monumento sa Caloocan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli na namang nagsagawa ng kilos protesta ngayong araw ang mga miyembro ng Transport Group na Manibela sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa ilang mga operator ng jeepney na hindi nag-consolidate, hindi nila mapapakinabangan ang livelihood program na iniaalok ng Department of Transportation. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, bakit ayaw ng Manibela itong iniaalok na livelihood program ng DOTR? Ella, ayon doon sa mga operator ng ilang traditional jeepney na hindi nag-consolidate, malaking adjustment pa daw kasi ang gagawin kung magpapalit pa sila ng trabaho. Kaya imbis na hikayatin sila ng pamahalaan na pumasok sa mga scholarship program ng TESDA, hayaan na lang silang patuloy na makapamasada. Hindi nga sila payag sa livelihood program na inaalok ng Department of Transportation o DOTR. Ito yung pahayag ng mga miyembro ng Manibela na hindi nag-consolidate na sumama kanina sa protesta sa monumento sa Caloocan. Sa tagal na daw nilang namamasada sa tagal na daw nila na pamamasada ang hanap buhay, malayong makasanayan nila ang ibang hanap buhay na maaaring pasukan sakaling matapos nila ang scholarship program sa TESDA. Naniniwala din ang mga ito na mas malaki ang kanilang kita sa pamamasada ng jeep kaysa sa trabahong pwede nilang mapasukan. Iginiit din ng mga ito na dapat ay ialok sa ibang walang hanap buhay ang scholarship ng TESDA at hindi sa mga tulad nilang tsuper at operator na meron namang hanap buhay pero inaalis lang umano ng gobyerno. Kaninang umaga nagsagawa nga ng protesta sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang mga miyembro ng Manibela. Sa kanilang mga post sa social media, ipinakita ng grupo na dahil sa protesta ay walang masakyan ang mga pasahero. At ngayon lang, dadaan lang natin dun sa ilang area na sinabi ng Manibela na sila ay magsasagawa ng protesta kagaya sa Loton. Ngayon wala nang mga presensya ng mga transport group na Manibela dahil sinimulan nila yung programa kaninang bandang mga alas 7 ng umaga. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez.
Balik Pilipinas na ang 100 overseas Filipino workers na nag-avail ng visa amnesty program ng Kuwait government. Dumating ang mga ito kahapon sakay ng Gulf Air Flights GF154 at GF156 sa NAIA Terminal 3 kung saan sinalubong sila ng mga tauhan ng Overseas Workers Welfare Administration. Sa ilalim ng Visa Amnesty Program, binigyan ng pagkakataon ang mga manggagawang expired ang visa na maayos ang kanilang pananatili o makauwi ng walang babayarang multa. Ligtas sa mga Pilipinong tripulante na sakay ng isang barko na sinalakay ng mga rebeldang Houthi noong Sabado, May 18, 2024. Nagtamo ng bahagyang pinsala ang sasakyang pandagat na naglalayag malapit sa Yemeni port city na Hodeidah na salakayin ito ng mga rebelde. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa international maritime authorities, shipping companies at local manning agencies sa kalagayan ng mga Pilipinong marino na naglalakbay sa high-risk areas at warlike areas sa Red Sea at Gulf of Aden. Karagdagang 500 persons deprived of liberty ang inilipat mula New Bilibid Prisons patungong Davao Prison and Penal Farm nitong weekend. Ayon sa Bureau of Corrections, 250 sa mga ito ay mula sa Maximum Security Compound habang 50 sa Medium Security Compound. Samantala, 200 naman ang galing sa Reception and Diagnostic Center. Ang paglilipat ng mga PDL ay bahagi ng decongestion sa National Penitentiary. Iniulat ngayon ng Department of Health na bumababa na ang mga kaso ng dengue sa bansa. Gayunman, patuloy ang mahigpit na monitoring ng DOH lalo't nalalapit na rin ang panahon ng tag-ulan kung saan nauuso ang sakit na dengue. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Naresina live. Jed, base sa datos ng DOH, gaano na ba kalaki ang ibinaba ng dengue cases sa bansa? Ella, bumaba ng 30% o nasa 2,000 ang kaso ng dengue sa bansa ayon sa Department of Health. Naitala ito sa huling 2 linggo ng Abril sa gitna ng mas madalas nga na pag-ulan. Ayon sa DOH, bumaba ang mga kaso ng dengue sa buong bansa mula sa 5,380 na kaso noong March 24 hanggang April 6 sa 3,634 na lang sa panahon mula April 21 hanggang May 4. Kaya kaugnay nito habang papalapit na nga ang panahon ng tag-ulan, nagpaalala si Health Secretary Teodoro Herbosa sa publiko na magsuot ng mga damit na nakakatakip sa katawan o kaya maglagay ng mga mosquito repellent lotion or spray para makaiwas nga sa sakit na dengue. Mahalaga rin aniya ang paglilinis ng paligid upang maiwasan ang pagkakaroon ng mga maaaring pamahayan ng mga lamok. Sinabi nga ng DOH na maraming mga taong may dengue ang hindi agad nakakaramdam ng sakit, ngunit maaaring kabilang sa mga sintomas ng dengue ay ang mataas na lagnat, matinding pananakit ng ulo at kalamnan, kasukasuhan, maging ang pagsusuka at mga pantal. At yung mga sintomas nga ito, Ella, na maaaring bantayan ay magsisimula 4 hanggang 10 araw pagkatapos ng makagat ng lamok. Kaya muling nagpaalala ang DOH sa publiko na mag-ingat lalo na ngayong papalapit na ang panahon ng tag-ulan. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. 38 mga lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level ng heat index ngayong araw. Batay sa forecast ng Pag-asa, makararanas ng 46 degrees Celsius na heat index ngayong araw ang Sangli Point, Cavite, Virac, Catanduanes, Rojas City, Capiz at Catarman, Northern Samar. 45 degrees Celsius sa Iba, Zambales, Legazpi City, Albay at Giwan, Eastern Samar. 44 degrees Celsius sa Kasiguran, Aurora, Subic Bay, Olongapo City, Ambulong, Tanawan, Batangas, San Jose Occidental, Mindoro, Masbate City, Masbate, Iloilo City, Dumangas sa Iloilo at Zamboanga City, Zamboanga del Norte. Habang 43 degrees Celsius na heat index naman ang posibleng maramdaman sa Science Garden, Quezon City, Dagupan City, Pangasinan, Tugigaraw City, Cagayan, Etiague, Isabela, Coron, Palawan,
Puerto Princesa City, Palawan, Puyo, Palawan, Mambusaw, Capiz, Catbalogan, Samar at Dipolog, Zamboanga del Norte. Samantala, 42 degrees Celsius ang heat index sa Lawag City, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Muñoz, Nueva Ecija, Baler, Aurora, Calapan, Oriental, Mindoro, Aborlan, Palawan, Pili, Camarines Sur, Panglao International Airport, Bohol, Tacloban City, Leyte, Borongan, Eastern Samar, Davao City, Davao del Sur at Butuan City, Agusan del Norte. Ang lahat ay pinapayuhan na gawin ang ibayong pag-iingat upang makaiwas sa mga sakit na maaaring dulot ng matinding init ng panahon. Bumagsak na sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam sa Bulacan, bunsod ng patuloy na nararanasang matinding init ng panahon at kakulangan ng mga pag-ulan. Sa ngayon ay nasa 180 meters na lamang ang tubig sa dam, kung saan pangunahing kinukuha ang supply ng tubig sa Metro Manila. At mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ngayong bumaba pa sa minimum operating level ang Angat Dam, may plano ba na bawasan pa ang alokasyon ng tubig para sa mga taga Metro Manila? Ella, magandang tanghali. Ayon sa pamunuan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, nagsasagawa sila ngayon ng pressure management strategy kung saan nagbabawas nila sila ng water pressure mula 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, partikular ito sa Metro Manila. As of 11 a.m., umaabot na sa 180.69 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Ayon kay Patrick James Dison, Department Head ng MWSS, nasa 30 hanggang 40 centimeter kada araw ang ibinababa ng water reservoir ng Angat. Kahapon ay nasa 60 to 70 ang ibinaba nito dahil sa naging pag-ulan sa Angat watershed. Paliwanag ni Dison, sa hanay naman ng MWSS, ang kailangan nilang i-maintain na alokasyon ay 52 cubic meters per second. Pero sa ngayon ay nababawasan ito ng 3 cubic meters per second. Sa kasalukuyan ay 49 cubic meters per second na kabuo ang alokasyon ng kanilang nababawas. Sinabi pa ng MWSS, para makatipid sa konsumo ng tubig ay nagbabawas sila ng pressure sa gabi hanggang madaling araw. For the MWSS, ang mini-maintain na po natin na location is 52 cubic meter per second kasi base po yan sa ating pong demand projection for our customers kasi kapag nabawasan po tayo ng 52 cms, nagkakaroon na po tayo ng mga interaction. Pressure reduction po natin. Binabawasan lang po natin yung pressure para po hindi po bumubulwak po. Samantala, ayon pa sa MWSS, maging sa National Irrigation ay nagbabawas sila ng tubig. Kung dati ay nasa 12 cubic meters per second, ang natatanggap ngayon ay nabawasan ito ng 3 cubic meters per second na siya namang hinihiram o kinukuha ngayon ng MWSS sa NIA para masapatan naman ang pangailangan ng tubig sa Metro Manila. At yan mo slide mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Pinasabugan ng granada ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang loob ng isang chapel kahapon sa may Rosario Heights 3, Cotabato City. Base sa report ng Public Safety Office Cotabato City, nangyari ang insidente bandang mga alas 11 ng umaga sa gitna ng isinasagawang misa doon. 2 lalaki umano na sakay ng isang motorsiklo ang bigla na lamang naghagis ng granada sa chapel at saka tumakas. Sugatan ang 2 biktima dahil sa pagsabog, kabilang na ang isang senior citizen. Mariin namang kinondena ng mga lokal na opisyal doon ang insidente. Sa ngayon ay patuloy pang tinutugis ang mga suspect. Nasa 73 hog raisers sa Tiwi Albay ang apektado ngayon ng outbreak ng African swine fever sa lugar. At para mapigilan ang lalo pang pagkalat ng sakit,
nagsagawa ng depopulation sa mahigit 300 alagang baboy ng mga hog raiser doon. Mula sa Albay, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, nasa ilang mga barangay na ba sa Tiwi Albay ang apektado ng ASF? Yes, Ella, 3 barangay na ang apektado ng African Swine Fever o ASF outbreak sa Tiwi, sa bayan ng Tiwi Albay. Ito ang mga barangay ng Horoan, Lourdes at Bariis. Nagsagawa na ng selective depopulation sa Tiwi Albay matapos magpositibo sa African Swine Flu o ASF ang mapinadalang sample mula sa nasabing lugar. Matatandang nagsimula ang detection ng ASF sa Tiwi noong nagpositibo ang sample meat ng isang baboy na dapat sana ay kakatayin, ngunit napag-alaman na hindi fit for human consumption dahil sa naninilaw nitong kulay. Nagpadala pa ng ilang sample ng Albay Veterinary Office upang makumpirma kung may iba pang baboy na apektado nito. Ayon kay Albay Veterinary Office Head Dr. Pancho Melia, ang sinagawang depopulation ay nakabase sa Department of Agriculture Administrative Order No. 2022, Series of 2020, kung saan kinakailangan magsagawa ng mass culling dahil sa pagkakaroon ng ASF outbreak sa lugar. Ang mass depopulation ay sinagawa sa loob ng 500-meter radius ng lokasyon ng mga baboy na nagpositibo sa ASF. Kaya kahit ang mga positibong kaso ay naitala lamang mula sa barangay Horoan at Bariis, apektado rin ang bahagi ng barangay Lourdes. Nitong May 12, nasa 321 na mga baboy ang naitalang pinatay gamit ang electrocution sa mga nasabing lugar at nasa 73 hog raisers naman ang naapektuhan nito. Ayon kay Dr. Melia, ang Department of Agriculture ay magbibigay ng tagli 5,000 piso kada ulo ng baboy para sa mga hog raisers na may pinatay na 20 baboy pataas. Maliban na lamang sa mga biik, bukod pa sa financial assistance na ibibigay ng lokal na pamahalaan ng Tiwi. Bukod sa mass culling, nagpatupad na rin ng border control sa lugar at inabisuhan ng mga hog raisers na mag-disinfect ng mga kulungan ng baboy upang masiguradong hindi na kumalat ang virus. Yan ang balita, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nakapagtala ng volcanic quake at 6 na rockfall events ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Mayon Volcano sa nakalipas na 24 na oras. Base sa bulletin ng PHIVOLCS, naglabas din ito ng moderate amount of plume o usok na nasa 500 metro ang taas. Nagkaroon din ang bulkan ng faint crater glow na makikita lamang sa pamamagitan ng paggamit ng telescope. Muli, nagpaalala ang PHIVOLCS sa publiko na bawal pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone, pati ang pagpapalipad ng mga aircraft malapit dito. Iniulat ng state media ng Iran na sangkot sa isang aksidente ang isang helicopter kung saan lulan sina Iran's President Ibrahim Raisi at Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian. Batay sa ulat, nagkaroon ng hard landing ang helicopter dahil sa matinding fog sa hilaga ng bansa. Ayon sa Interior Ministry, nahirapang maabot ng rescuers ang lugar ng insidente dahil sa weather conditions. Isang malawakang search operation naman ang isinasagawa sa kabundukan ng Northwest Iran, bunsod dito. Ipinahayag ng Interior Ministry ng Slovakia na posibleng hindi nag-iisa ang lalaking pinaghihinalaang nagtangkang pumatay kay Prime Minister Robert Fico. Sa kasalukuyan, wala na sa peligro ang buhay ni Fico kasunod ng ilang oras na surgery. Gayunman, nasa ilalim pa rin ng intensive care ang 59-year-old na Prime Minister. Nasa kustudiya ng pulisya ang lalaking sinampahan ng kasong attempted murder habang nililitis ang kaso. Nagliwanag sa ilang bahagi ng kalangitan ng Spain at Portugal ang isang comet fragment. Ibinahagi ng European Space Agency sa social media platform nito na X ang blue fireball na nakuhanan ng tinatawag nitong fireball camera. Batay sa ahensya, naglakbay sa bilis na 28 miles per hour ang blue light bago tuluyang masunog sa Atlantic Ocean.
Nakapagtala na ang BFP Lady Firefighters ng 8 straight wins sa pagpapatuloy ng second round elimination ng UNTV Volleyball League Season 2 sa Paco, Manila kahapon. Wagi naman ang AFP Lady Gunners sa tatlong magkakasunod na set laban sa Comelec Suffragettes. Nangunguna pa rin sa ranking ang PNP Lady Patrollers matapos pataubin ang Judiciary Justice Servers sa 3-1. Narito ang report ni Harry Ilagan. Patuloy ng second round elimination ng UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco Arena, Manila kahapon. Sa first game, nakalamang agad ng 5 puntos ang Senate Lady Defenders sa mga atake nila Javen Sabas at Menchi Tobiera kontra Lady Firefighters sa unang set pa lang ng game. Ngunit at makawala naman ang malalakas na quick attack si AJ Mamangun at cross-court attack si Fanny Adolfo kaya dumikit ang laban sa first set sa score na 30-28, panalo ang Lady Firefighters. Sa second set, nagtuloy-tuloy ang momentum ng Senate Lady Defenders sa sunod-sunod na atake nila Maris Sheila Cecilio at Javen Sabas kaya naman nakuha nila ang panalo kontra Firefighters sa score na 21-25. Sa third set, tinambakan ng Lady Firefighters ang Lady Defenders sa pinakamalakas nilang floor defense sa tulong ni Fanny Adolfo, Gang Avellana at AJ Mamangun at Angeli Bentic. Nakuha ng BFP ang third set sa score na 25-15. Sa fourth set, hindi na nakadikit sa score ang Lady Defenders sa kaliwat ka ng atake nila Avellana, Mamangun at Adolfo. Nakuha nila ang panalo sa score na 25-18. Sa huli ay nakapagtala ng 65 attacks, 6 blocks at 7 service aces ang BFP. Napiling best player of the game si Fanny Adolfo na may 19 solid attack points. Nasa ikatlong spot pa rin ang Lady Firefighters na may 8 wins, 3 losses. Sa una pa lang medyo na parang nangangapa yung team. Nasabi ko nga kanina nung timeout ko, parang yung laro nila hindi laro ng magkakakilala. Samantalang mag-aapat na buwan kaming siguro talagang hindi everyday happy. Pero nakaka-proud pa rin kasi kahit alam nila medyo down sa una, talagang nagtulong-tulong pa rin talaga sila. So yun, nakaka-proud. Sayang yung first set eh. Maganda yung laro eh. Nagkatalo lang sa konting-konting error. Ngayon, nung second set naman, yun, nakalaro na ng maayos. And on third set, kailangan namin ipasok yung mga stringers eh. Kasi kailangan eh. Although maganda naman yung laro. Sa second game, wagi ang AFP Lady Gunner sa tatlong magkakasunod na set laban sa Comelec Suffragettes. Sa first set, binakbakan agad nila Ayari Yongko at May Madulid ng Lady Gunner ang Suffragettes. Ngunit naidikit naman nila Danica Genrauli at Judith Abil ang laban. Panalo ang Lady Gunner sa set 1 sa score na 25-20. Sa second at third set, pinagtulungan na nila Lilet Mabayad, Cheryl Hake at Mary Ann Pantino ng Lady Gunner ang Suffragettes. Bantay sarado din sa blockings ni Mabayad at sunod-sunod na service aces ni Hake kaya nakuha nila ang dalawang huling set sa score na 25-15 at 25-18. Sa huli nakapagtala ng 40 attacks, 6 blocks at 4 service aces ang Lady Gunner. Napiling best player of the game si Yen Olores ng AFP Lady Gunner. Nasa ikalawang spot pa din sa game standing ang AFP Lady Gunner na may 8 wins, 2 losses. Nakakuha naman ng 27 attacks, 1 block at 3 service aces ang Comelec Suffragettes. Kaya nasa ikaapat na standing na ito na may 5 wins, 5 losses. Medyo slow starter na sila. So pagka ganon, nire-remind para ma-overcome nila yung nawawala sa kanila. For example, yung receive, ganyan. Nasunod naman. Kaya napanalo namin yung game yun. Maganda naman pinakita ng mga players namin.
Yung service received, nandun naman po, wala namang nagkulang. Yun lang, medyo mas nagkaroon ng composure yung kalaban, mas tinatagan nila yung depensa nila, bawas na konting error lang din, yun yung nilamang ng kalaban sa akin. Sa third game, hindi na nagpatinay sa unang set ang Judiciary Justice servers at mas pinaigting ang kanilang floor defense at atake sa tulong ng cross-court attack nila Marily Boras at Lerma Tubog at quick attack nila Arnie Pesebre. Nakuha ng Justice servers ang unang set sa score na 23-25. Sa second set, tinambakan na ng Lady Patrollers ang Justice servers sa tulong nilang Kia Gomez, Milafron Ronquillo at Ces Oliveros at nakuha ng grupo ang panalo sa score na 25-13. Sa third at fourth set, sinubukan bumawi ng Justice servers kahit pagod na ang spiker nila na sina Tubog at Pesebre, ngunit tabigo ang mga ito dahil nagpakawala ng sunod-sunod atake ang Lady Patrollers. Nakuha ng mga ito ang dalawang huling set sa score na 25-19 at 25-22. Sa uli ay nakapagtala ng 44 attacks, 3 blocks at 16 service aces ang Lady Patrollers. Best player of the game si Milafron Ronquillo na may 11 attacks, 1 block, 4 aces. Nangunguna pa din sa ranking ang PNP na may 8 wins at 2 losses. Nasa ikapito naman ang Judiciary Justice servers na may 3 wins, 7 losses. Moving up kami kasi galing kami sa talo nakarang previous game namin. Tinalo kami rin ng Bureau of Fire. I-duplicate kami para makabawi kami sa ngayon. Yung teamwork nila, no? Although merong konting lapses pa rin doon sa receiving. Medyo mabigat yung service, medyo naiiwan yung ano. Pero kasi nandun na yung pagod eh. May pagod na rin. So yun yung mga factor. Pero overall, kung titignan mo yung movements ng team, yung depensa. Kanina mahaba yung rally, napakaganda, no? So doon mo makikita yung nagmamature. Samantala, abangan ang susunod na bakbakan sa Liga ng Public Servants sa Win in Sports, Win for Charity sa darating na Miyerkules, May 22, 2024 sa Paco Arena, Manila. Magtutuos ang AFA Lady Gunner at DFA Amy Sarit sa first game alas 12 ng tanghali. Susundan naman ito ng paghaharap ng Comelec Sapra Jets laban sa Judiciary Justice servers alas 2 ng hapon. Habang PNP Lady Patrollers at SSS Pension Protectors naman ang maglalaban sa Game 3 alas 4 ng hapon. Live itong mapapanood sa social media account ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hari Ilagan, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kasabay ng paghahanda para sa 2024 Paris Olympics, muling nakasungkit ng mga gintong medalya ang Filipino athletes na sina EJ Obiena at Carlos Yulo. Wagi ng gold medal si Obiena sa USATF Los Angeles Grand Prix sa Drake Stadium sa Los Angeles bandang umaga nitong linggo, May 19, Philippine time. Ang 28 o 28 taong gulang na vault ace ay namayagpag matapos lampasan ang 5.80 meter mark na nagbigay sa kanya ng panibagong tagumpay ilang buwan bago ang kanyang ikalawang sunod na paglahok sa Olympic Games. Ito ang pinakabagong tagumpay ni Obiena ngayong taon matapos ring magwagi sa Memorial Joseph Gasparak sa Croatia at ISTAF Indoor Tournament sa Berlin noong Pebrero. Samantala, nasungkit naman ni Yulo ang gold medal sa vault at parallel bars sa ginanap na 2024 Asian Gymnastic Union Men's Artistic Gymnastics Championship sa Uzbekistan kahapon. Sa kabuuan, nanalo si Yulo ng 4 na gintong medalya sa edisyong ito ng torneo kasama ang 2 pa mula sa individual, all-around at floor exercise.
Kakapapasok lamang na balita, tinanggalan na ng kapangyarihan si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na pangasiwaan ang mga pulis sa kanilang bayan ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos. Ito ay may kaugnayan pa rin sa hinihinalang pagkakasangkot ni Mayor Guo sa operasyon ng iligal na Pogo Hub sa kanilang lugar. Nauna ng kinuwestiyon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro at ay hindi umano agad na pag-aksyon ng mga pulis sa Bamban sa iligal na operasyon ng nasabing Pogo. Abangan ang iba pang mga detalye mamaya sa Ito ang Balita. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 8 hanggang 9 na nagsasabi, lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o swail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nangakakasumpong ng kaalaman. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.